Ilang mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil sa napipintong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ayon kay House Dangerous Drugs Panel at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, Of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Doon naman sa punto na nagba-backslide, I think this has also have to be substantiated by data and proof. Kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Gayon din ang naging reaksyon ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega hinggil sa posibilidad na pagtakbo ng bise. Gayon din ang naging komento ni Duterte sa backsliding umanong sitwasyon ng gobyerno. Yung sa backsliding parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po naman po tayo. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na ito. Ang mga pahayag na ito ay batay sa kamakailang pagkumpirma ni Vice President Sara nitong kamakailan kung saan sinabi nitong seryoso niyang ikinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 polls. Ang sagot na ito naman ng bise ay mula sa tanong ng isang overseas Filipino worker sa Japan para sa isang private trip kung saan binisita rin niya ang ilan sa mga grupo ng OFWs sa naturang bansa. Dagdag pa rito, sinabi rin ni VP Sara na hindi niya matitiis ang backsliding o ang pagbagsak ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, wala pang pahayag si VP Sara kung ano ang posisyong kanyang nais na takbuhan sa 2028. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.